Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maaalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Antonio ng Padua o ng Padova. Karamihan po kilala natin si San Antonio, no, na pinagdadasalan pag may nawawalang bagay. Yun ho agad ang naiisip. Nawawala ho yung susi, no, dadasal kay San Antonio. Pero paano ba nagsimula na tayo ay namiminto sa kanya pag may nawawalang bagay? Yan ang magandang tanong. Paano ba nagsimula yun? Sa kanyang buhay, isang araw daw nawawala yung libro niya. At yung libro daw ho na yun ay may mga notes daw niya sa kanyang pagdarasal at sa kanyang pag-aaral. At siyempre ho, nung panahon naman nila San Antonio, hindi ho ganun kadami ang mga libro. Hindi pa uuso ang printing press. Pag magsasalin ka ng libro, handwritten, sinusulat ho para dumami yung kopya. Kaya para sa kanya mahalaga yung librong yon. At isang araw nagdasal siya na sana makita niya yung libro niya, dahil alam niya yung libro na mahalaga sa kanya, may kumuha. May kasamahan siyang kumuha ng libro niya. At nagdasal siya na sana maibalik na yung libro niya na nawawala. Kinabukasan, yung isa niyang kasama, binalik ko yung libro at nag-sorry sa kanya. Doon nagsimula
yung ating pamimintuho kay San Antonio kapag may nawawalang bagay. Pero sana hindi lang natin makita si San Antonio pag may nawawalang bagay lamang. Si San Antonio ay namuhay ng mahusay na Kristiyano. Siya ay naging mabuting tagapagpahayag ng mabuting balita. Sa totoo nga ho niyan, marami hong nakikinig sa kanya. At sa husay niya magsalita at magbahagi ng mabuting balita, ang mga simbahan daw ay punong-puno hanggang labas para lang makinig sa kanya. Kaya ho, nung ako'y nabigyan ng pagkakataon, pumunta po ako sa may Padova, kung saan po nakalibing si San Antonio. At meron po dong reliquary kung saan ho yung dila niya at yung kanyang vocal cord ay hindi ho naagnas. Dahil binayayaan siya ng Diyos ng talento na ipahayag at maging mabuting tagapagpahayag ng mabuting balita niya. Sa katunayan, nabigyan din siya ng pagkakataon na siya ay magpahayag sa harapan ng Santo Papa. Ganun ho kagaling at kahusay si San Antonio. Hindi lang po sa paghanap na nawawala mong susi, pero San Antonio ay mahusay sa kanyang pagganap, sa kanyang misyon bilang isang Kristiyano, bilang isang tagapagpahayag ng mabuting balita. Maganda rin po sa atin, bilang mga Kristiyano, na patuloy din nating at paghusayan ang ating pagtugon kay Kristo. Pag tumugon tayo kay Jesus, hindi lang kung kailan sana natin feel lamang. Pero ang pagtugon natin kay Jesus ay buong galing nating ginagawa. Buong puso, buong husay. Kasi 'di ba, God deserves the best. And we give God our very best. Minsan yung best natin, minsan inconsistent, pero okay lang. Ang importante, sinusubukan natin. Ang importante, ginagawa natin yung makakaya natin. That God does not expect you to be so extraordinary. God doesn't expect you to be special. Because you are already special in His eyes. Special ka na sa mata ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, yakapin ang misyon natin kay Kristo at gawin ito sa pinakamabuti na kaya nating gawin. At ganoon ginawa ni San Antonio ang kanyang buhay. Ginawa ang kanyang misyon bilang tagapahayag ng mabuting balita sa pinakamahusay na nakaya niyang gawin. Sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa kanyang pakikinig sa kumpisal ng mga nagnanais magbalik loob, at ganoon din ang kanyang pagtalikod sa makasarili. Siya ho ay laging nagfa-fasting, tinatalikuran ang kanyang sarili at yumayakap ng sakripisyo sa ngalan ng Panginoon. Maganda matutunan natin kay San Antonio ito bilang pagsabuhay natin at patingin natin sa mga santo bilang mga modelo natin sa ating pananampalataya. Tumingin din tayo kay San Antonio ng Padua. Siyang modelo natin sa pananampalataya, sa ating pagganap, sa misyong inaatas na sa atin ng Panginoon ng mahusay at mabuti. Because we give God our very best. Because God is important to us. Amen.